Good morning. Napalingon ako sa taong basta na lamang pumasok, dala ang kung ano. Hi James, hi tita, ilanan ko po kayo ng almusal. Mainhina sabi nito na agad na lumapit sa direksyon namin. Naku, ikaw talagang bata ka, nag-abala ka pa. Sagot ng mommy ni James nang magmano ito sa kanya. Kung titingnan ay alam ko na close sila. Obviously, feel at home ang babaeng akala mo ay dito siya nakatira. May bisita pala kayo? Pilit ang ngiti na sabi nito. Inikutan ko ito ng mata na alam kong hindi nakaligtas sa lalaking katabi ko. Bago siya lumapit dito ay nakita na niya ako pero hindi niya ako pinansin na tila invisible ako sa mga mata niyang tanging si James at mommy lamang nito ang kanyang nakita. Girlfriend ko, sabi ni James. Kita ko kung paano bahagyang natigilan ito saka muling ngumiti kay James na halatang may gusto dito. Babae ako, alam ko ang simpleng paglalandi at galawan ng babaeng gaya ng kaharap ko. Mukha siyang mainhina sa Miss Minchin tapos katulad naman ni Senyora na walang dibdiba. Sa naisip ay nanulis ang uso ko. Baliwala sa akin na nakakairita na tawa ng mga taong kaharap ko dahil pabor si James na masarap umano ang pagkain na dala nito. Kanina lang masarap daw ako pero ngayon may nalalaman pa siyang masarap ang pagkain na iniabot sa kanya ng maharot na babaeng kaharap namin dahil feel at home nga itong naupo sa harap namin matapos kumuha ng sariling pinggan, baso at kutsara na ginamit nito. Kailan pa naging kayo? Tanong na babae sa harap ko nang sulyapan ako. Hindi ko alam kung para sa akin ba ito o para kay James na pasimple kong tiningnan nito. It's a private matter between me and my fiancé. We don't want to share it with a stranger like you. Mataray na sagot ko. Natigilan ito at natahimik pero muling umiti at sinabing ayos lang at naiintindihan niya. Ang nakakainis pa itahimik lang din sa James at wala man lang kibo sa naging pahayag ko. Anak, fiancé mo na pala si Bella? Aba, susunod ang kasalan niyan. Natutuwa na sabi ng mommy ni James na bumasag sa katahimikan namin lahat. Opo, kailangan akong panagutan ng anak mo tita as soon as possible dahil panay siyang kalabit sa akin. Baka nga may apo na po kayo ngayon. Malaki ang ngiti ng nagliwanag na mukha ng mommy na lalaking katabi ko na ngayon ay mukhang nabilaukan dahil sa sinabi ko. My bad. I just don't like the idea of that old-fashioned woman in front of me, eyeing my boyfriend while I'm here beside him. Malas niya na hindi ko siya gusto at lalong naiinis ako nang abutan ito ng tubig si James na akala mo'y wala siyang kamay para gawin ito. Formal ang mukha at hindi ako basta kumikibo hanggang sa makaalis ang best friend ni James para pumasok sa school na pinapasukan nito. Hindi na ako nag-abala na kausapin siya dahil hindi ko feel ang aura at hilad siya ng mukha niya. Mukha naman siyang mabait, demure kung ngumiti na akala mo'y hindi makabasag pinggan pero panay ang pa-cute at masakit sa matang tingnan. Natandaan ko ang mukha niya dahil siya rin ang babaeng bigla na lang tumawag at nakapag-video call sa social media account ni James matapos makitang online ito at may ipinost ako mga selfie picture ko. Ang nakakainis pa dahil sabi ng mommy ni James na hindi naman daw lagi itong pumupunta. Pero dahil nakita marahil nito ang sasakyan nakaparada sa labas ng inakalang kay James ay dumalaw na lang ito bigla at nagdala ng almusal na hindi ako nag-abala na tingnan. Pasimple din kung lumandi ang babaeng iyon. Akala mo hindi makabasag pinggan pero nasa loob ang kulo. Mapula man ang labi niya dahil sa makapal na lipstick pero hindi ako patatalo kahit pa bagong gising ako. Alam ko na higit na maganda ho kumpara sa kanya na pinagkaita ng magandang hinaharap at tulad ni Senyora hanggang suot na lang siya ng baby bra. Anong iniisip mo? Bulong ni James na makitang tahimik ako sa sulok matapos magpaalam ang ina na sasagutin ang tawag sa telepono. Wala. Tipid na sagot ko. Hindi ko naniniwala. Mas kinakabahan ako kapag tahimik ka na ganyan. Mahinahon na sabi nito. Tinaasan ko siya ng kilay sabay irap. Baka nakakalimutan niya na kanina lang ay masayang masaya siya sa paborito daw niyang pagkain na dala ni Maria. Akala ba niya ay ayos lang sa akin ang lahat? Wala ba siyang pakiramdaman lang? Nagsiselos ka ba? Tanong nito. Kanino? Doon sa mukhang principal na babaeng dumaan dito? Ew, no. Mataray na sagot ko. Natuwa lang ito sabay kabig sa aking palapit sa kanya pero kumawala ako. Kaya ba sinabi mo ang ginawa natin sa harap nila? Nagniningning ang mga mata na tila amused na tanong nito. Huwag kang umiti dyan. Ano nakakatawa? Pikon na tanong ko. Wala. Masaya lang ako knowing na fiancé na kita at posibleng may laman ang tiyan mo. Kung sa bagay,
Sa dami ng itinanim ko, hindi malabong mangyari nga iyan. Mayabang na sabi nito. As if naman productive pa ang sperm mo. Matanda ka na kaya? Mataray na sagot ko sabay tayo. Sunundan ako nito nang makitang mabilis na pumasok ako sa loob ng silid at nagbihis. Kailangan ko na makauwi bago pa magtanghali dahil sigurado na mainit na naman ang ulo ni Lolo. Gusto ko nang umuwi. Tipid lang na sabi ko. Agad din ito nagpalit ng damit at walang pakialam na naghubad sa harap ko kaya tinalikuran ko siya sabay labas at inabutan ko ang mommy niya na nakaupo sa sala. Tita, uwi na po ako sa amin. Salamat po sa masarap na almusal. Nakangitim paalam ko. Naku, masaya ako nandito ka at nakadalaw dito sa amin. Anytime pwede kang pumunta dito sa bahay. Bella, kahit anong oras pa iyan. Sagot nito sabay yakap sa akin. Napangiti ako. Dito siguro nagmana si James dahil pareho silang konting kibot ay nakayakap. Mom, narinig kong tawag ni James sa ina mula sa likuran ko. Alagaan mo si Bella anak. Maswerte ka at bukod sa napakagandang bata niya ay mabait pa. Siguro kung alam lang ng mom ni James kung gaano ako kamaldita at ang masamang ugali ko ay malabong pupurihin ako nito. Tahimik na nakasakay ako sa backseat habang nagmamaneho si James pauwi sa mansyon. Nagkunwari ako nakapikit at hindi siya nag-abala na kausapin ako. Sa totoo lang ayos naman kami. Hindi ko lang talaga mapigilan ang inis na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Nakasimangot at walang kibo na nagmamadali ako lumabas. Hindi ko na nilingon sa James kahit pa tinatawag ako. Mabuti na lang na ganoon ang ginawa ko dahil naabutan ko sa sala si Lolo na gaya ng dati umiinom ng paboritong tiyaan nito. Uwi pa ba ito ng matinong babae, Bella? Tanong nito pero hindi ko sinagot at tuloy-tuloy lang na umakyat ng hagdan papasok ng silid ko. Pakiramdam ko'y pagod na ang katawan ko kaya matapos maligo at siguraduhin na naka-double lock ang pintuan ko ay natulog ako. Alas 6 na ng gabi nang magising ako dahil walang kahit na sino ang nag-abala na gisingin ako. Alam ng lahat na ayoko nang inaabala sa tulog lalo na at puyat ako. Bumaba ako para sa late lunch at early dinner ko pero hindi ko inaasahan na makikita ko na naman ang abogado ni Lolo na akala mo'y hari sa hapag. Kumakain mag-isa at inalok pa ako. Let's eat, Bella. Tinasan ko ito ng kilay at sinabi sa maid na nakita ko na ihatid sa pool area ang pagkain ko. Ayoko masira ang mood ko lalo na at ayos na ako matapos makatulog maghapon sa silid ko. Nina, get me my robe and towel. Utos ko sa kasambahay na nagliligpit ng pinagkainan ko. Para kasing tukso na inakit ako ng tubig kaya basta ko nalang hinubad ang floral dress ko at lumusong sa pool hanggang sa napagod at nagsawa ako. Tahimik at maayos ang lahat hanggang sa naramdaman kong presensya ng kung sino. Hindi ko nagustuhan ang mga matang nakatitig sa katawan ko habang nakahiga sa bench at nagbabasa ng magazine. Nang makita ko ang pangit na mukha ng abogado ni Lolo. Ang ganda mo talaga, Bella. Sabi nito habang ilang hakbang lang ang layo sa akin. Sino nagbigay sa'yo ng permiso na pumunta dito? Hindi mo ba alam na mahigpit na ipinagbabawal ko ang tumapak ang kahit na sino dito? Mataray na tanong ko dito. Kita ko kung paano pumasada ang mga mata nitong puno ng pagnanasa sa katawan ko, partikular sa malulusog na mga dibdib ko. Leave! Matapang na singhal ko. Hindi ito sumagot pero mabilis na humakbang palapit sa akin. Alam mo bang matagal na kitang gustong makuha, Bella? Pero masyado kang mailap. Sabi nito nang sunggaban ako. Tahimik ang buong kabahayan at ilang tao lang ang nakita ko kanina at mukhang umalis si Lolo at si James. Kaya imposible na may magawi dito ngayon. Lalo na't ipinagbabawal ko sa lahat ang pumunta dito sa tuwing nandito ako. It's between me and him kaya kailangan na ipagtanggol ko ang sarili ko lalo na't sinunggaban na niya ako. Magiging akin ka rin, Bella. Matitikman din kita. Ikaw ang premyo na ipinangako ng lolo mo sa akin pero masyado siyang mabagal at matagal. Sa narinig ay lalong nagwala ang kalooban ko. Ang mga walang hiyang mga ito ay dinamay pa nila ako sa kalokohan nila. Bitawan mo ako! Umalis ka dyan! Malakas na sigaw ko. Pinagsusunto ko ito habang gigil na sinabunutan ako at napunta sa leeg ko ang labi nito. Nandidiri ako sa ginawa nito kaya pilit na lumalaban ako hanggang sasampalin ako ng ubod lakas nito at nagdilim ang paningin ko dahil nahilo ako. James! Malakas na tili ko nang maramdaman ko ang palad nito sa dibdib ko. Kahit anong panlalaban ko ay malakas siya kaya talo ako lalo at nasa ibabaw ko siya.
Napaiyak ako ng malakas. Ayokong umabot sa ganito kaya lahat ginawa ko para makawala sa mahigpit na pagkakahawak niya sa akin. Gago ka! Galit na boss ni James ang narinig ko saka sinuntok at sinunggaban ang abogado ni Lolo sa ibabaw ko. Hindi ko na alam kung ano na nangyayari dahil matinding hilo ang nararamdaman ko matapos tumama ang ulo ko sa kanto ng bench kung saan ako nakahiga habang nanlalaban ako at hawak nito ng mahigpit ang buhok ko. Magpapatay kita, gago ka! Malakas na puwersa ang tumama sa taong nasa ibabaw ko bago ko naramdaman na nawala ito sa pagkakadagan sa akin. Sa nanlalabong paningin ay kitang-kita ko kung paano tila toro na galit si James na pinagsisipa at suntok ang abogado ni Lolo habang nakahandusay ito sa lapag. Bella! Tawag nito sa akin pero hindi ko alam kung narinig niya ang sagot ko. Shit! Mapapatay ko ang gago na iyan kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo. Gusto kong sumagot pero pakiramdam ko ay wala akong lakas. Pero ramdam ko ang palad nito na hinaplos ang alam kong nasugat na labi ko dahil sa dalawang malakas na sampal na natanggap ko. Mario, ipahanda mo sa sakyan, dali! May sugat at tama sa ulo si Bella. Bella, huwag ka matutulog. Malakas na sabi ni James habang tumatakbo buhat ako. Yun ang uling narinig ko dahil kasabay ng pagbuhat niya sa katawan ko ay ang tuluyang pagkawala ko ng kontrol sa isip at mga bagay sa paligid ko. James, person over voice. Sir, mukhang masaya ka ngayon ah. Bati sa akin ni Mario. Napasukan ko kasi itong bagong ligo sa silid na tinutuluyan namin dito sa bahay ni Bella. Tingin ko, maganda ang resulta na lakad mo kagabi at inumaga ka. Tinawanan ko lang ito bago binuksan ang pintuan ng cabinet kung saan nakalagay ang ilang damit na dala ko. Dapat sumama na lang ako sa iyo, sir, para masaya din sana ako ngayong umaga. Ibinato ko dito ang nadampot na kahon mula sa loob ng cabinet dahil napakadaldal nito. Kahit kailan talaga'y usyosero itong si Mario. Ang dami mong alam dyan. Dyan ka na't maliligo muna ako. Iniwan ko ito't pumasok sa banyo. Maging si Mario kasi ay walang alam sa lihim na pagkikita namin ni Bella sa kabilang bahay na pinagtatakhan ko kung paano siya lumalabas at pumasok doon nang walang nakakaalam. Hindi ko nagtanong sa kanya noon dahil kilala ko ang ugali nito. Mahirap na at makabigla na naman ito magalit sa akin. Panigurado na isusumpa na naman niya ako oras na hindi niya nagustuhan ang sagot ko. Napangiti ako na maalala ang namagitan sa aming dalawa ni Bella. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na ilang ulit ko siyang naangkin hanggang sa inumaga ako sa silid niya nang ihatid ko. Ngayon alam ko na ang sagot sa mga tanong ko. Nalaman ko ang totoo sa hinala ko na may lihim na lagusan nga mula sa silid ni Bella palabas na tanging siya lamang nakakaalam kaya pala malimit na matakasan ang mga bantay niya nang hindi nalalaman. Shit! Problemadong iling ko matapos maramdaman ang paninigas sa bahagi ng katawan ko na nasa pagitan ng hita ko. I never so turned on like this before na tanging kay Bella ko lang naramdaman. Simula nang madikit ako sa kanya, kaya nga hindi ko mapigilan na halikan ito kapag may pagkakataon, lalo na ang cute niyang tingnan kapag nagmamaldita siya. Sir, ano nangyari sa likod at balikat mo? Talo mo pa ang kinahig ng manok? Tanong ni Mario habang nakatalikod na nagbibihis ako. Nangati ako kagabi. May nakain lang. Kaya naman talang balat ko. Dahilan ko. Grabe naman yan, sir. Parang gigil kang kamutin. Ang haba. Parang nakapag-away ka na't nakalmot ka. Sanay na ako sa pagiging osyosero ni Mario. Kaya alam na niya ang malimit na reaksyon ko kapag ganitong tahimik ako. Mabuti nang hindi ko sabihin sa kanya dahil wala akong balak ipaalam kung ano ang namagitan sa amin ni Bella. Kinagabihan gaya ng dati umalis si Bella para mag-bar kasama ako. Formal at normal ang lahat sa amin kaya walang nakakapansin ng ugnayan namin dalawa, lalo na at tulad pa rin ng dati na masungit ito hanggang sa nakarating kami ng bar. I'm glad na VIP room ang kinuha niya dahil ramdam ko ang mga matang nakasunod at nakatutok kay Bella nang pumasok kami dito. Gustong gusto ko nang masolo si Bella gaya ngayon kaya hindi ko mapigil ang sarili ko na yakapin siya. Ewan ko ba kung bakit nawawalan ako ng kontrol sa sarili ko sa tuwing katabi ko siya na hindi ko naman nararanasan sa naunang dalawang girlfriend ko. Naginit ang ulo ko habang nagmamaneho nang sabihin nitong hindi gwapo ang tauhan ko kaya hindi siya ngumiti dito. Unlike sa ibang pogi umano na ayos lang kung ngingitian niya.
Ayos na sana dahil pumasok siya sa presinto at opisina ko nang walang reklamo ng maboring sa loob ng sakyan na dati ay panay-lait niya sa lugar namin kaya lang hindi ko talaga maiwasan ng hindi mapikon, bagay na hindi umubra kay Bella dahil galit din ito nang pumasok sa bahay ko. Dahil hindi ko matiis si Bella ay ako mismo ang kumibo dito. Kahit maldita at mataray siya ay napansin ko na madali siyang lambingin at mabilis mawala ang init ng ulo basta inaamo ko. Spoiled si Bella, hindi yun maitatanggi sa mga kilos at pananalita niya pero matured siyang mag-isip, bagay na nagustuhan ko sa kanya. Kahit nag-uumapaw ang pagiging mataray at maldita nito ay baliwala iyon sa tuwing titingnan ko ang maganda niyang mukha. Napakaganda rin niya at sigurado akong lahat ng lalaking tulad ko'y hindi kayang hindi tingnan siya. Lalo na at ang ganda ng kurba ng katawan ni Bella na akala mo'y modelo kung maglakad, lalo na at suot ang paboritong mataas na sapatos nito. Ang swerte ko. Iyon ang nasa isip ko habang pinaliligaya ako ni Bella. Hindi ko alam na darating ang araw na siya mismo ang magkukusa, lalo na at bago lamang sa amin ang lahat at ako pa ang nakauna sa kanya. Dahil ko pa ang tumama sa loto kahit pa hindi ko hiningi ang sandaling ito. Sa ginawa ni Bella ay lalo lamang ako nabaliw sa kanya hanggang sa ginusto na sana ay normal sa amin ang lahat at pwede akong magising kinaumagahan na yakap siya ng mahigpit gaya kanina nang magising ako. Alam ko na hindi nagustuhan ni Bella ang pagpunta ni Maria sa bahay, bagay na hindi nito itinago dahil walang pakialam na sinabi nito sa lahat ang namagitan sa amin, bagay na ikinatuwa ng mommy ko. Dahil mainit ang ulo nito ay hinayaan ko siya hanggang sa makapasok kami sa mansyon. Hindi nga niya ako kinubo kaya nanahimik ako. Ang tigas talaga ng ulo ng babaeng iyon. Naiiling na sabi ni Mr. Del Carmen nang pumasok ako. Saan siya napunta? Tanong nito sa akin. Sa bar. Sa The Fort po, sir. Tipid na sagot ko. Sinong kasama? Tanong pa nito. Siya lang po, sir. Pero nagpakalasing po ng husto. Bakit kayo nabot ng tanghali? Kunot ang noon na tanong nito. Galit po siya dahil nakabantay ako. Tinakasan ako at nag-check-in sa kalapit na hotel. Confident ako sa sagot ko dahil ito ang napag-usapan namin ni Bella kanina na sasabihin kapag nakauwi na kaming dalawa. Masama man ang magsinungaling ay gagawin ko dahil kailangan para sa proteksyon ni Bella sa taong kaharap ko. Malakas ang kutob ko na may kinalaman siya sa pagkamatay ng mga magulang ni Bella. Malaking fact doon ang ginawa niyang pagkontrol sa girlfriend ko at pamimilit dito na ibigay ang posisyon bilang pinuno ng mafia na iniwan ng daddy niya nang mamatay ito. I know everything. Hindi naglihim si Bella sa akin. Maraming dot sa investigasyon ko ang nagtuturo sa lolo ni Bella pero hindi ko siya pwedeng hulihin pa hanggat walang matibay na ebidensya. Inabot na maghapon na hindi lumabas sa silid niya si Bella. Alam ko na nandoon lamang siya dahil nakikita ko ang body heat nito sa sensor sa monitor ko. Walang dahilan para umalis siyang walang paalam lalo na maayos ang lahat sa pagitan namin. Abala ako maghapon sa paghuhukay ng impormasyon sa pagkamatay ng mga magulang ni Bella hanggang sa inabot ng gabi. Sabi ni Mario ay bumaba daw si Bella at maliligo sa pool at doon kumain ng hapunan, bagay na natuwa ako dahil hindi ito bumaba para kumain ng tanghalian. Hinayaan ko muna siyang matapos kumain bago puntahan sa pool. Baka kasi kapag nakita ko'y magbago na naman ang mood nito, lalo na at galit ito sa akin kanina dahil nagselos kay Maria. James! Malakas na sigaw nito ang narinig ko kaya tumakbo ko ng mabilis palapit sa lugar kung nasaan ito. Umakyat yata ang lahat ng dugo sa ulo ko sa naabutan kong tagpo nang makitang nanlalaban sa Bella habang nasa ibabaw nito ang gago na abogado ng lolo niya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at mabilis na pinagsusuntok sa katawan at muka sa kahinatak paalis sa ibabaw ni Bella. Nagdilim ang paningin ko at halos wala sa sarili na pinalaya ko ang matinding galit na nararamdaman ko. Gusto ko siyang patayin gamit ang mga kamay ko at hindi ko tinigilan hanggang sa makita ang dugo ang mukha nito at lupaypay dahil sa matinding bugbog na inabot mula sa akin. Nanlamig ang mga paa at kamay ko matapos makita ang kalunos-lunos na sinapit ni Bella lalo na nang yakapin ko siya at maramdaman ang lapot na dugo mula sa ulo na nahawakan ko. Mabilis na binalot ko siya ng roba at tumakbo papunta sa sasakyan. Tingin ko'y nawalan siya ng malay kaya lalo ako natakot para sa kondisyon niya. Isinama ko ang isang tauhan ng lolo ni Bella para magmaneho habang yakap ko siya papuntang ospital dahil pinaiwan ko si Mario na siyang inatasan ko na magdala sa kulungan sa abogado na nagtangka sa kanya.
Tulala ako na pinanood ang lahat maging kung paano mabilis na itinulak ang stretcher nang maihiga ko sa Bella nang nakarating kami sa bungad ng ospital. Malakas ang loob ko bilang pulis. Sanay ako sa kahit na anong klaseng trahedya pero iba ang nararamdaman ko sa pagkakataon na ito. Kamusta siya, Dok? Agad na tanong ko sa lumabas na doktor mula sa silid kung nasaan si Bella. Hindi ko pa masasagot ngayon, sir. Under observation pa po ang pasyente at umaasa kami na magigising siya in 24 hours. Nagsagawa na rin po kami ng scan para makita ang eksaktong lahat ng head injury niya. Sa ngayon, ang tanging magagawa natin ay magdasal na walang blood clots sa brain niya at magising siya as soon as possible. Nanlambot ako na napaupo matapos akong iwan ng doktor na kausap ko. Lihim na sinisisi ko ang sarili ko dahil kung sana ay naging alerto ako at agad na sunundan si Bella sa pool ay hindi mangyayari ito. Dinukot ko ang cellphone ko at tinawagan si Mario para alamin ang resulta ng kasong inutos ko sa kanya. Sir, sabi agad nito matapos mabilis na sagutin ang tawag ko. Anong balita sa demonyo na abogado ng lolo ni Bella? Galit na tanong ko. Dinala namin dito sa ospital, sir. Muntik mo nang mapuruhan. Basag ang mukha at ayon sa doktor mukhang nabali ang spinal cord. Wala akong pakaalam sa demonyong iyan. Buti nga't yun lang inabot niya sa akin. Dahil kung nagkataon na malakas si Bella, baka napatay ko pa siya. Gigil na sagot ko. Maswerte pa din siya dahil kung nagkataon na ako ang nandoon, sa kulungan siya pupulutin at hindi ako mag-aabala na dalhin siya sa ospital. Ano nangyari kay Bella? Malakas na tanong ng humahangos na lolo nito. Sa nakikita ko'y matinding pag-aalala ang nakabalatay sa mukha nito na hindi ko mawari kung para ba kay Bella talaga dahil kahit kailan ay hindi ko siya nakitaan ng totoong pagpapahalaga sa apo. Pinagtangkaan siya ng abogado mo, Mr. Del Carmen. Timbagang nasagot ko. Paanong pinagtangkaan? Hindi ba't bodyguard ka niya? Bakit mo hinayaan na masaktan ng apo ko? Sunod-sunod na tanong nito. Madilim ang mukha na binalingan ko ito. Hindi siguro nito inaasahan ang nag-aapoy sa galit ng mga mata ko na makikita nito. You know what, Mr. Del Carmen? Kung talagang concerned ka nga sa apo mo, hindi ka magpapapasok ng halangang kaluluwa at demonyong abogado mo sa lugar kung nasaan ang mahal mo sa buhay. Hindi ito nakaimik at bahagyang natigilan na alam kong nag-isip ng sa tingin niya tamang isasagot at idadahilan. Mahal ko ang apo ko at siya lagi ang inaalala ko. Kaya nga kita kinuha para sa proteksyon ni Bella. I didn't know na irresponsable ka pala. Maanghang na sagot nito. Inisian ko siya pero hindi natuloy ang dapat na sana'y sasabihin ko. Kahit pa tiningnan ko ito ng masama nang may dumating na mga lalaki na ramdam ko ang mabigat na ora ng mga ito, partikular ang lalaking nagtanong sa amin. How's Bella? Hindi ko alam kung para kanino ang tanong nito dahil kaharap namin siya pareho ng lolo ni Bella. Hindi ko rin siya nakaharap kahit minsan lalo na at wala ding nabanggit ang girlfriend ko na may iba pa pala siyang kamag-anak bukod sa matandang lalaki sa gilid ko na biglang namutla at nagbago ang refleksyon ng muka ng titigan nito ng masama. Wala ba kayong mga bibig? O gusto niyo parehong gamitan ko ng bala, ng baril ko bago niyo ibuka iyan at sagutin ang tanong ko? Hindi ako sumagot at tinayaan si Mauricio Del Carmen na sagutin ang tanong na lalaking ora pa lang ay hindi maitatanggi ang nag-uumapaw na kapangyarihan. She's inside, my lord. Nag-aalangan na sagot ni Mauricio sabay baling sa akin na hindi malaman ang dapat sabihin. Kung sa bagay, ano nga naman ang alam niya, kundi gibitin si Bella. Kaya siguro siya nag-aalala bigla dahil may ibang tao pa pala siyang dapat nakatakutan maliban sa posisyon na pilit niyang kinukuha. She's under observation, sir. May head injury siya dahil sa tangkang panggagahasa ng abogado ni Mr. Del Carmen sa kanya. Sagot ko. Matalim ang mga mata na bumaling ng paningin ang lalaking kaharap ko sa lolo ni Bella na tila tinakasan ng dugo sa muka nang tingnan ko ito. Sinamantala ko ang pagkakataon na sabihin dito ang tunay na kalagayan ni Bella dahil may pakiramdam ako na kaya niyang protektahan ang babaeng mahalaga sa akin sa taong nasa tabi ko. From now on, I'll take charge. No police motor involved, and I don't need any of your lies. Galit na sabi nito sa lolo ni Bella na napalunok ng sariling laway nang sabihin ito. Just wish na walang masamang nangyari kay Bella. Otherwise, consider yourself dead. Tahimik na nakikinig ako sa sinasabi ng doktor tungkol sa totoong kondisyon ni Bella matapos na ipatawag ito sa nagpakilalang si Samuel. Hindi ko alam kung kaano-ano ito ni Bella pero nakikita ko na takot at hindi basta nagsasalita si Mauricio Del Carmen na tila matindi ang kaba sa kasalukuyang kalagayan ni Bella ngayon.
Tinahina namin ang sugat sa ulo ng pasyente. Sa ngayon ligtas na siya at wala na kayong dapat na ipag-alala. Hintayin na lang natin na magising siya at sana'y huwag magkaroon ng komplikasyon, lalo na at risky ang part na nasugatan siya. Alright. Inform me once na magkaroon ng changes o kahit na anong update kay Bella. Seryosong sabi ni Samuel sa doktor. Yes, sir. Matapos ang usapan ay umalis na ang doktor na siyang tumitingin kay Bella at naiwan kaming tatlo ng lolo niya at ni Samuel. Dinukot ito ang cellphone at may tinawagan. Saglit pa ay pumasok ang dalawa sa kasama nito at nilapitan si Mauricio del Carmen. Alam niyo na ang gagawin sa matandang iyan. Matigas at halatang walang pagtitimpi sa sarili na utos nito. My lord, anong gagawin niyo sa akin? Nagpupumiglas na tanong ng lolo ni Bella pero natahimik ito ng titigan ng masama ng lalaking kaharap namin. Bring him out! Sapat na iyon para sa pilitang ilabas ng mga tauhan nito ang lolo ni Bella sa hospital room kung nasaan siya. Hugh, I need to talk to you in private. Sabi ni Samuel sa akin. Anong kailangan mo sa akin? Formal na sagot ko. Sa nakikita ko'y concern siya kay Bella pero hindi naman ako pwedeng masindak sa kanya, lalo na't nakikita ko ang malakas na personality niyang handang lamunin ng buo ang bawat taong haharang sa daan nito. Kilala kita at alam ko kung ano ang papel mo sa buhay at bahay ni Bella. I clearly see na hindi ka hawak sa leg ni Mauricio. Mabuti siguro na mag-usap tayo na lalaki sa lalaki. Sabi nito. Inaro ko kung ano ang totoo sa sinabi nito dahil sa kondisyon ni Bella ay hindi ako pwedeng basta na lamang magtiwala at magbigay ng kahit na anong impormasyon sa kahit na sino, lalo na sa lalaking kaharap ko na ngayon ko lamang nakita kung kailan hindi maganda ang lagay ng girlfriend ko. Makikipag-usap ako sa iyo gaya ng gusto mo kung sasabihin mo sa akin kung sino ka talaga at anong kaugnayan mo kay Bella. Matatag na sagot ko. Tumango ito pero hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ko kung paano ngumisi ito na akala mo'y may nakakatawa sa sinabi ko. Malakas ang pang-amoy ko, bata. Sabihin na natin na magaling kang pulis. Pero alam ko ang mga ganyang galawan mo. Hindi lamang bodyguard ni Bella ang role mo sa buhay niya dahil obviously may gusto ka sa kanya. Since very eager kang protektahan siya, why don't you tell me everything para pareho natin siyang mapangalagaan laban sa mapagpanggap na lolo niya? Kaya nga na sinabi ko, hindi ako maglalabas ng impormasyon hanggang hindi ko malalaman kung sino ka. Estranghero siya sa paningin ko, kaya kahit nagpakita siya ng concern para kay Bella, ay hindi ko pwedeng basta na lamang sabihin ang lahat ng alam ko. Samuel Monterde, sabihin na natin na sa lahat ng tao sa mundo, tanging ako lamang ang may kakayahan na pangalagaan at protektahan si Bella. Pangalan ko pa lang, alam na ng mga kalaban namin na off-limits siya at malaking pagkakamali ang saktan kahit ni dulo ng buhok niya. She's the only heiress of her late father's organization. Bilang susunod na tagapamahala, ay top security niya ang main concern ng council na pinamumunuan ko. Mahabang paliwanag ng lalaking kaharap ko. Hindi na ako nagtataka na pinuno pala ito ng leader ng mga mafia dahil sa nakita kong takot sa mukha ni Mauricio del Carmen ay sapat na patunay iyon na mataas ang posisyon niya matapos na para itong basang sisiw na itinapon ng kaladkari ng mga tauhan ni Samuel palabas. Mauricio del Carmen is forcing Bella to give up her supposed position to him. Kinukulong na matandang iyon sa Bella sa silid niya at hindi pinapalabas. Kinuha din ang cellphone niya hanggang itong huli ay pinagtangkaan nga siya ng abogado ng lolo niya. Paliwanag ko. Sinabi ko kay Samuel ang totoong nangyari sa loob ng bahay ni Bella. Ito ang dahilan kaya ginusto ko na wag na siyang umuwi at niyaya ko na lumayo muna. I'm aware of it, kaya wala akong tiwala sa matandang iyon. Pinaimbestigahan ko si Mauricio and I found out na hindi siya totoong kamag-anak o kadugo ni Bella. Naging asawa ng lola ni Bella si Mauricio noon pero buntis na ito at malapit ng mga anak sa ina niya. Legal na anak ng gahama na iyon ang mommy ni Bella sa papel but not in bloodline. Natuklasan ko rin ang abogado na laging kasama ni Mauricio kahit saan ito magpunta ay anak niya sa labas kaya hindi rin sila magkadugo ni Bella. Sabi ni Samuel. Aside that, wala siyang karapatan na pamunuan ang organization na dapat ay si Bella lamang ang tanging may karapatan dahil siya ang naiwang kadugo ng mga sinaunang pinuno. As the head of the council, I don't allow this kind of thing. Alam ko nangyayari sa bakuran ko lalo na sa bawat taong gustong ang kininang posisyon na hindi naman dapat sa kanya kaya ni Mauricio. Bella may don't know much about it. At ako, nakikita ko ay hindi niya pinagkakatiwalaan ang kinikilala niyang lolo. Base na rin sa trato nito sa kanya. But it seems na may ibang plano siya kung bakit nakikipaglaro kay Mauricio.
Malinaw na sa akin ang lahat. Nakikita ko na ligtas si Bella sa taong kaharap ko. Pulis ako at hindi madali sa akin na magtiwala pero base sa sinabi niya ay may instinct ako na kakampi nga siya ni Bella. Malaki ang magagawa niya para protektahan si Bella lalo na at may kakayahan pala siyang itapon sa labas ang lolo nito na nagkunwaring maamunto pa sa harap niya. Tama nga ang assessment ko. He's not just an ordinary man dahil naguhumiyaw sa personality nito ang malakas na aura ng pagiging pinuno ng mafia nito. Pinaghihinalaan ni Bella si Mr. Del Carmen na may kinalaman sa pagkamatay at aksidente ng mga magulang niya. Yun din ang lumalabas sa investigasyon ko. Maraming konektado at mga kahinahinala ng mga pangyayari ang nakikita kong malaki ang posibilidad na sangkot siya o maaaring mastermind sa naganap na trahedya. Paliwanag ko. Alam ko na sa mga oras na ito ay sapat na sinabi ko sa kanya ang totoo para hindi nito makuha ang posisyon na inaasam na makuha kay Bella. Sisiguruhin ko na hindi siya magtatagumpay at babalikan ko maging ang animal na abogadong anak pala mismo ni Mauricio. Ako nang bahala kay Bella. From now on, hindi na ito police case dahil hawak na ito ng council. Maang na napatingin ako kay Samuel. Hindi ko nagustuhan ang ideya na may sarili siyang batas dahil bilang polis ay wala akong ibang susundin kundi ang tungkulin na sinumpaan ko at hindi sila exception doon dahil lamang kabilang sila sa isang organisasyon na sila mismo ang bumuo.